Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Hanggang ngayon mainit pa rin yung yung video ko kay Master Gala. Ang dami pa ring nagagalit. Ang mga binabato sa akin yung maskara mo, 'di ba? Yun na naman kadalasan na naman yun na naman eh, 'di ba? Masama ba 'to? Tong pagsusuot ko ng maskara? 'Di ba? Wala na daw kasing COVID. Oy, tanga, hindi pang COVID 'to. May ano yan eh, may screen yan eh. Anyway, proceed tayo do sa main content, no. Ito, una, hindi ito video, ito ay post. So, 'di ba, merong isang rapper yata. Nakalimutan ko na kung ano name ng rapper na yun eh, na nagkaroon ng liver cancer, no. Ang pagkakaroon kasi ng sakit dito sa Pilipinas talaga magastos eh. Kahit na minsan kahit paghandaan mo pa, magastos talaga. Kahit pa sabihin mo may mga PhilHealth, may mga ganyan. Parang feeling ko minsan sinasadya ng ospital na lampasan pa yung PhilHealth mo para magbayad ka pa rin. No? I mean, yun lang. Naoobserbahan ko yun. Di ba? Ilang beses na rin ako na ospital. Hindi, isa pa lang yata ako na ospital yung na-disgrasya ako. Na ano ko yan eh, napapansin ko yan eh. Pagka kinover ka ng PhilHealth, parang hihigitan pa, no? Parang sinasadya nila na lumampas ka dun sa budget ng PhilHealth para magbayad ka pa rin. Anyway, mga kababayan ko, meron kasi dito na yung rapper na nagkaroon yata ng liver cancer. Nakalimutan ko na yung name, ano, pero yung lumalaban yata ito dun sa flip top. So, maraming nag-contribute na mga celebrity na na ibibigay. So ito 'yon, ano, may pinost kasi si Boss Toyo, parang nagko-kolekta sila ng ano eh ng mga donations eh. Sabi gano'n nitong post. Salamat paring Papa Boss, blah blah blah. Then nilagay dito yung mga nag-donate kung magkano. Siguro kaya nilagay ni Boss Toyo yan for the sake of transparency, ano. 'Di ba? Nakalagay dito Wamos Cruz 5K ang binigay. Tapos si ganito 5K. Tapos si pare Boss Nico. Hindi ko nga kilala kung sino to Nico SD, pero 20K ang binigay eh. Ayo, Romano Trinidad. Yung ano, si Romano, yung rapper. 'Di ba? So nagbibigay. Tapos binati ko si Wamos. Hambog kasi Boss Toyo, pakitang tao lang yan. Kala mo sa personal, napaka-lapok kupal, ano. Yan alam ng mga kapwa ko rider yan. Wamos 5K kung maka-vlog milyonaryo, haha. Nice kalamok 5K, ang laki niyan. Barat si Wamos. Hindi, sa akin naman, yung pagbibigay kasi ano yun eh. Kusang loob yun eh. Kahit nakalagay nga sa Bible, ano, biblically speaking, ang nakalagay sa Bible, magbigay ng naayon sa puso, 'di ba? Tingnan nga natin. Magbigay ng naayon sa iyong puso. Ito ay nasa 2 Korinto 9:7. Nakalagay, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, di ba? Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. So, siguro, ito, no, hindi ko naman kinokondem si Wamos. Eh, kung yan ba yung ano eh, yan ba yung maluwag sa kanya eh, na magbigay siya eh, no? Kahit pa sabihin mong, oo nga naman, minsan, katulad dito sinabi nito, Wamos 5K kung maka-vlog, kala mo milyonaryo daw. Oo nga naman, di ba? Pero wala eh, yun, hindi naman crime din pati yung ginawa ni Wamos eh. Yun yung trip niya eh. Tulong pa rin naman yun eh. 'Di ba? Medyo ano nga lang naman dahil mayabang ka sa vlog mo, no? Pero yan yung maluwag sa kanyang ibigay eh. 'Di ba? Eh, pera niya, wala tayong magagawa doon, men eh. Pangit man tingnan sa mata ng tao, pero yun eh. 'Di ba? Ang importante, linyahan nga ng, 'di ba? Importante nakatulong. 'Di ba?
malaking bagay na rin yung 5,000. Kahit magtatumbling-tumbling ka dyan, wala ka makakuha ng 5,000. Di ba? At least nakaalala si Wamos kahit konti. Okay lang naman siguro yan. Di ba? Kung tutulungan at tutulungan ng Diyos yung nangangailangan. Kasama yan doon sa kaya lang, syempre, sana iniisip din ni Boss Toyo na magi-spark din ng controversy ito eh. Dapat hindi niya na nilagay yung amount. Kung ang iniisip naman ni Boss Toyo, hindi, para transparent, sana nag-GC na lang sila, sila na lang nagkaalaman kung magkano ang binigay. 'Di ba? Kasi magiging issue talaga yan eh. Pero so far, kung akong tatanungin nyo, wala namang masama to kung yan talaga yung maluwag sa kalooban ni Wamos eh. Yun talaga eh. Anong gagawin natin, 'di ba? Mas masama naman kung magbibigay si Wamos ng 100,000 tapos iba-vlog niya pa. No, ito yung 100. Mas yun, men. Okay na yan. 'Di ba? Next issue. Ano na naman to? yung hindi pa naman confirm to, 'di ba? Yung PNP chief na hinuli sa EDSA busway. 'Di ba sa EDSA busway may exclusive lang 'yun para sa mga bus, 'di ba? Bawal pumunta doon ng kahit anong private na sasakyan. Kasi minsan pag sa sobrang traffic sa EDSA, may mga natutukso na doon mag-overtake. Pero yung mga yata, yung mga ambulance kung talagang may pasyente or mga bumbero, basta mga emergency or halimbawa merong pulis na may hot pursuit na mga ganon, pwede gamitin sa yung bus lane. Yung talagang emergency, lehitimong emergency. Minsan kahit nga ambulansya na nag-emergency kunyari na napapara pa at nabubuking pang fake eh. Pero panoorin nga natin ito. Kakapasok lamang na balita mga kapuso, hinuli sa EDSA busway sa bahagi ng Ortigas ang convoy umano ng hepe ng Philippine National Police. Sir, sino po yan? Sino po yan? Sino po yan, sir? Sir, sa pagdadaan dito, alam niyo naman may bandit dito, sir. Emergency lang kami, PNP kami. Ayo, alam ko naman yan, sir eh. Sa eksklusibong video na nakuha ng GMA Integrated News, makikitang nakikipagtalo ang humuling tauhan ng DOTR SAIC sa pulis na miyembro ng convoy. Hindi bumaba ang sakay ng convoy pero nang talungin ng pulis kung sino ang nasa sasakyan, sinabi nitong si PNP chief. Nakiusap pa itong daraan sa EDSA busway dahil Ngayon kung PNP chief yan, ang pinapayagan lang yata dyan na presidente yata, di ba? Tama ba ako? Vice President yata pwede rin? Pero pag yung mga senador pababa yata, hindi na pwede, di ba? Tama ba ako? may emergency umano at papunta silang Campo Crame. Kahit Hindi na, nakikita ng convoy na umalis agad. Pero bumalik umano ang isa sa mga convoy para magpatiket. Sinusubukan pa namin kunin ang panig na Nahiya. Bumalik eh. Di ba? Nahiya. Kasi alam nila na puputok sa balita yan eh. nakaupong hepe ng PNP na si General Romel Marbil. Parang napanood ko yung nito, may long version nito eh. Hanap nga tayo PNP busway. 'Di ba? Parang ang nakikipagtalo pa dito yung emergency daw 'yon. 'Di ba? Tama ba ako? Sinasabi niya hindi emergency, may hahabulin dun sa Krame daw, sa Krame. Tapos sabi gano'n nung matapang yung yung humuhuli na MMDA eh. Ang sabi niya gano'n, hindi dapat may coordination muna kayo. Oo nga naman. Kasi kung sasabihin mong emergency 'yon, man lang, lalo na kung PNP chip 'yan, 'di ba? Pwede namang magpaalam na, oy, dadaan kami kasi may importante kami. Let's say, pinatawag kami ni Bongbong Marcos. Mga halimbawa, ganun yung mga dahilan, kailangan talaga makapunta kami, pwedeng ma-exempt kami sa mako-coordinate, kaya nga sinabing gano'n, makipag-coordinate naman lang daw sana muna. Kasi pagka nakikita kasi ng mga tao yan eh. Kapag hindi nila sisitahin yan, parang, ba't yung pwede kami,
Na kung tutuusin, mga public servant itong mga to dapat, kung pwede yung mga yan, pwede din dapat yung mga tao dyan. Di ba? Yun ang dapat maintindihan sa kaso na. Hindi dahil para magpasikat, para lang magpantay-pantay tayo sa yung talagang rules ay masusunod. Kadalasan ganyan yung kung sino yung namumuno, sila pa yung nagbe-break 'Di ba? Yes, no, may mga ordinaryong tao din na nagbe-break ng rules diyan. Pero mas nakakahiya pag yung mismong taga-gobyerno yung gumagawa ng ganyan. 'Di ba? Kung nagtitiis sa traffic yung iba, kailangan mo rin magtiis. Kaya ayoko talagang dumaan sa EDSA lalo na pag rush hour. 'Di ba? Ang pinopromote kasi nung EDSA busway para maging convenient sa mga commuters yung pagsakay sa bus. Nung araw kasi na walang ganyan, 'di ba? Year 2018, 2017, 'di ba? Wala pang ganyan Ang traffic ng EDSA, at least kahit papaano may laban yung mga commuters doon sa mga may-ari ng sasakyan. Anyway, nakakahiya, no? Gagamitin pa yung name ng PNP chief. PNP chief kami. Convoy kami ni P. Ano ngayon kung convoy kayo? Tanga lang, di ba? Tapos ito na naman, may magagalit na naman dito Yung kay Willie Rebillame. Ano ba itong Willie Rebillame? Sige nga, re-reactan ko to kasi ito ay ipinasa sa akin. Ang nagpasa sa akin dito, si Sir Leaf Ocampo. Yun ang tirahin nyo. Hanapin nyo sa FB, Leaf Ocampo. Kasi ako na naman ang pagagalitan nyo Sige, panoorin nga natin itong kay Willie Rebillame. 3 videos ni Willie Rebillame ito Ano ba itong unang video na to? Kuya Will, tinanong ni Katon Ying kung ano ang solusyon sa problema sa traffic. Diba? Tingin mo ang problema sa traffic. Ikaw nga sumagot sa tanong. Pagka magsisenador na ako. Hindi, baka kasi yung sasabihin mo sa akin, maidala ko sa Senado. Kasi kung nakikita mo, pinakaparaan dyan, kung pasok mo alas 8, abay, papasok ka na alas 5. Pero Mas, tingin mo ang problema. Yun ang style ni Willie Rebillame pag hindi niya alam yung isasagot no? Bigla niya ibabalik yung tanong. Ano ba yan? Hindi ko pinupuna na marami naman talaga siya natulungan. 'Di ba? Wala tayong pakialam doon sa pagtulong nito. Totoo 'yun. Pero ang pinupuna natin kung paano niya sagutin yung tanong kasi yung tanong na 'yon related yun sa pagsisenador niya Kasi kung tatakbo ka talaga sa Senado, dapat may alam kang solusyon diyan. Kasi yung poproblemahin mo kasi pagdating mo sa Senado, problema ng buong bansa. Hindi lang ng particular group of people kasi ang inaano ni Willie Rebillame para sa mahihirap. Hindi lang naman yun ang problema ng Pilipinas Problema din natin yung traffic. 'Di ba? Problema din ng Pilipinas yung mga corrupt politicians. Hindi lang para sa mahirap. Sa ayaw sa gusto nyo, mapag-uusapan nyo yun sa Senado Yung mga ganyang uri ng problema. Kaya kung ikaw ay tumakbo lang para dun sa isang purpose lang na hindi ko naiintindihan kung anong purpose na yun, mas magandang bumalik ka na lang sa pag-show mo na mamigay ng pera. Doon ka effective makatulong Doon nakikita ng tao yung pagiging effective. Hindi mo naman kailangan ng posisyon para makatulong ka naman talaga. Mas maganda pa nga halimbawa kung may kinakampanya ka nanalo yung kinakampanya mo on behalf of his name, di tumulong ka kung talagang pagtulong ang hangad mo. Kasi kung talagang pagtulong ang hangad mo, hindi na importante sa iyo yung recognition na si Willie Rebillame yung tumulong, di ba? Yun ang isa sa mga dapat mong gawin if ever man na ang hangarin mo lang ay tumulong lang talaga. Literal na tumulong na pag may bagyo, mamimigay ka ng pera, mag-stick ka na lang sa ganon.
Kasi hindi pwedeng yan lang ang dahilan mo kaya pumunta ka ng Senado eh. 'Di ba? Katulad ngayon naalala niyo yung issue ngayon, yung magkakaroon ng impeachment trial. Hindi kasi ako maalam sa politika eh. Pero naalala ko si Erap, 'di ba, dati? Hindi ko na naabutan yun pero naalala ko lang kasi nagre-research ako sa history ng Philippines eh. 'Di ba panahon ni Erap ni Erap naging judge yung mga senador, tama ba ako? Hindi ko kasi naabutan yun eh. 'Di ba? Sila doon. So ibig mo sabihin hindi ka pwede magano dahil ang gagawin mo lang tumulong lang sa mahihirap. Kasama sa trabaho mo yung bilang senador. 'Di ba? Hindi pwedeng lagi mo na lang sinasangkalan yung mga mahihirap. Nuulit ko, kung ganun din lang naman ang plano mo, mamigay ka na lang ng mamigay ng pera, wag ka nang tumakbo. Magagawa mo naman yun ng walang posisyon eh. 'Di ba? Anyway, next video ni Kawili. Ano ba ito? Wala kayo. Alam mo, yung bills na yan, ang The dami bills are hundreds alam mo, ang of dami ng pages batas na long. ginawa eh. Nabago ba yung buhay na mahihirap? Pero yun po ang trabaho ng isang senador mas legislative Para talaga. saan? Para sa bansa? Ang dami ng batas na ginawa. Eh, ano ba ang trabaho natin? Di ba dapat gumawa ng mabuti sa kapwa? Kaya ka nga public servant eh. Oh. But yeah, that's Senate's main role. Legislative chamber siya. Oh, but So it's ano your job gagawin ko? to- Kaya gagawa ka ng batas para sa mahirap. Kasi ang dami ng batas. Ilang batas naman nagawa from the start ng mga senador. May nagagawa ba? Ano bang batas yan? Ang pinaka gusto kong batas na gawa, marami naman siguro. Ito nga sa senior. Kasi malaking bagay yan. Yan. There's been a lot of Anong regarding sa senior laws enacted, but I want to come back for a second to the politics of it. Tagalog, Bakit please. po kayo? Sorry, Politika muna tayo. medyo barak ako eh. Bakit Para po kayo? maintindihan tayo ng mga Pilipino. Araw na wala kayo. Medyo may point nga naman yon na para maintindihan tayo ng Pilipino na Tagalog. Kasi majority kasi talaga, pag masyado ng komplikado yung English mo, hindi na maintindihan talaga ng Pinoy. Diba? Kung diwali sana kung simple lang yan. Diba? Pero pagdating kasi sa mga ganyan, tama nga naman yon. Pero ito kasi yung sinasabi ni Willie Revillame na marami ng batas. Eh yun kasi ang main na trabaho ng senador. Ngayon kung marami ng batas, ano ba dun sa batas na yun ang wala akong alam sa politics correct me if I'm wrong. 'Di ba? Pinareact lang kasi sa akin itong video na to eh. Doon sa maraming batas na tinutukoy mo na yon, kung walang nagagawa yon, as a senator, silipin mo yon. 'Di ba? At kung kailangan may amyendahan doon, amyendahan. 'Di ba? Hindi katwiran na marami ng batas. Eh, yun naman talaga ang trabaho ng ng senador eh. 'Di ba? Siguro may mga batas na na outdated na, katulad do sa mga batas tungkol sa mga manghuhula. Mababaw yung parusa doon eh. 'Di ba? 40,000 ang dati 500 pesos lang yata yung multa. Tapos ngayon parang naamyenda naging 40,000 ang naging 40,000 ang multa do sa mga manghuhula na 'di ba illegal ang panghuhula sa bansa pag may gain kang napapala. 'Di ba nakalagay doon pag pinagkakakitaan mo yung panghuhula mo, 'di ba? Illegal 'yon. Katulad doon, kung gusto mong magkaroon ng pangil 'yon, gawa mo ng paraan bilang senador. Let's say gawin nating 10 years ang pagkakakulong ng parusa. Pagka nameke kang manghula or kasama kasi doon yung pag-ghost hunting yung pag-take advantage ng credulity ng Tingnan natin yung batas na yun Outdated na kasi ito. For example ito.
Article 318 ito eh. Kasama ang peking pag-ghost hunting dito pag pinagkakakitaan. Di ba? Eh, 200 pesos pa nga ang ano dito eh. 200 pesos pa nga ang multa dito. Mura eh, no? Kasi 1930s pa itong ano na to eh. Itong batas na to eh. Article 318. Other deceits. The penalty of arresto mayor and a fine not or less than the amount of the damage caused and not more than twice such amount shall be imposed upon any person who shall defraud or damage another by any other deceit not mentioning the preceding articles of this chapter. O, ito nakalagay ha. Any person who profit or gain shall interpret dreams, make forecasts, tell fortunes, or take advantage of the credulity of the public in any other similar manner. Tagalogin natin ha. Yung mga tao daw na pinagkakakitaan or nagkakaroon, kasi minsan ang palusot ng mga ghost hunter na yan, hindi naman namin hiningi yan. Yan ay kusang loob na ibinigay. Kahit na nakalagay dito, pinagkakitaan mo o nagkaroon ka. Maliwanag? Any person who profit or gain shall interpret dreams, yung mga nag-interpret ng dreams, make forecast, ito panghuhula to tell fortunes, or pagsasamantala daw sa pagiging uto-uto ng publiko. In any other similar manner, kahit anong katulad nun, basta sinamantala mo yung pagka-uto-uto ng publiko, liable ka dyan. Shall suffer the penalty of arresto menor or multa daw hindi lalampas sa 200 pesos. Pero naamyendahan na to 40,000 na ito 'Di ba? 40,000 na ito doon sa updated na Ngayon, kung halimbawa senador ka pwede mong anuhin to Pwede mo itong gumawa ka ng paraan para magkapangil ito. Let's say gawin mong 500,000 ang multa. Or kasi nauuso na ngayon lalo na sa age ng ng social media. Yung mga pinagkakakitaan yung mga peking videos, yung sila 88, sila di ba? Hindi ina-explain ko lang na hindi ang akala lang siguro ni Willie Rebillame gawa ng batas, doon lang natatapos ang duty ng senador. Well, main niya 'yon, main duty niya yon, yung gumawa ng batas. Pero meron pang ibang pwedeng gawin maliban lang sa paggawa ng batas. 'Di ba? Next video. Ano tong video na to? Ito yung nagva-viral Ano ba ito? Yung may hindi daw siya pinansin. Willie Rebillame. Makbay pa Mas may PWD na lalapit. Bigyan daw ng t-shirt. Ano ba yung si Willie kasalukuyan mahiling ang magpapapicture sa tao. Yung PWD na yon, feeling ko hindi naman magpapapicture yun Feeling ko manghihingi ng pera yon. Feeling ko. Pero nang si kuya na medyo parang maya-maya dumating na si kuya na PWD. Parang naaanoy si Willie Rebillame. Ano ba yung una nagpa-picture? Tingnan nga natin. So pagka okay yung itsura, tapos bigla may lumapit na parang hindi nga naman maganda yung suot, 'di ba?
Halatang umiiwas na ito, parang nandidiri at lumayo na. Minsan sa narration na ng ano no? Yung mga nagdi-demolition job kay Willie Rebillame. Di ba? Tapos ito daw, may parating na PWD. Mamamalimos ito si kuya. Hindi magpapapicture. Hindi jacket ang binigay, t-shirt. Hanggang sa tuluyan na nitong iwanan, hindi Oo nga naman, ano. Diba? Yung mga... Hindi, sa akin lang. Ang opinion dito... Hindi, wag muna natin pag-usapan. Pwede kasing ang mangyari, paninira ito kay Willie Rebillame dahil nangangampanya siya. Parang pinapakita dito, yan ba Willie Rebillame mo? Ganyan. Sige, pilit ko iniintindi naman eh. 'Di ba? Malay mo hindi naman 'yun ang layon ni Willie Rebillame, pero ito kasi nakakalungkot dito sa part na 'to. Malawak naman pang-unawa ko. Malay mo hindi niya naman talaga hangarin 'yan, pero nung nakita niya dito, para naman talaga nilalayuan niya. Nakita niya naman eh. Kasi ipapalusot ko sana kanina, baka naman nung lumapit yung ano na yan, yung PW, baka man naman hindi niya lang napansin. 'Di ba? After magpa-picture na itong isa ni Kuya na naka-gray. Okay na. Eh wala, nakita niya eh. Nung nakita niya, talagang hindi niya pinansin. Tandaan niyo mga pro Willie Rebillame diyan, pagtatanggol ko na sana, ilulusot ko na sana eh. Na baka malay mo tumalikod siya, hindi niya lang nakita. Pero ito, nakita niya na yun, nagkaroon na sila ng eye contact eh. Tapos binigyan na lang ng ano. Alam mo, nakakalungkot dito sa part na ginagawa ni Rebillame. Yan na nagpayaman sa'yo yung mga mahihirap, di ba? Tama ba ako? Hindi pa uso ang poverty porn nun sa YouTube. Ikaw yung pioneer sa poverty porn eh. Sa TV ka na ganyan eh. Hindi pa maalam yung mga tao nun sa internet. Napapanood na yung Wawawi, di ba? Tama. Nagwawawawi ka na dati noon. Ginagawa mo na yan, pinagkakitaan mo na yung mga mahihirap na yan. Pero nakakalungkot kasi, nang nasa totoong mundo ka na, wala ka na dun sa palabas mo na wawawi. Na supposed to be, lalapitan ka niyan. Siyempre, ini-expect nito na lagi nagbibigay ito ng pera sa kaya hindi rin maganda pag pinamihasa mo yung mga tao sa yung pagtulong yung ganon. Hindi naman masama ang pagtulong hindi ko sinasabing masama yon. Pero sometimes kasi pag nalaman kang ganyan, syempre nga naman, pagka ikaw, pinopromote mo na tumutulong ka, tapos ngayon lalapitan ka, panindigan mo yan. Kasi kung iiwasan mo yan, lalabas na kaplastikan lang yung ginagawa mo sa TV. Tama ba ako? Kasi supposed to be, ito yung mga binibida mo sa TV dati, yung mga nagbebenta ng sampagita, mga street vendors, yun yung binibida mo dati, di ba? May mga guesting silang ganyan, yung pinapatalent mo, tapos bibigyan mo ng pera. Pero pag naano mo na sa personal, biglang ganyan namin. Bawal na daw. Ayun, kung anong pinagsasabi niya. Tapos sasabihin mo, yung mga mahihirap, para sa mga mahihirap, yung sa mga interviews mo, ano ba? Willie Rebillame. Para sa mahirap. Pero nung nakahanap na siya ng totoong mahirap, di ba? Next video. 29 minutes na. Ito kay Ted Pailo, natawa ako dito eh. Napanood ko na to bago man lang ipasa sa akin. Itong parang manghihingi daw ng tulong.
pantalon, Iha. Ano pang kailangan mo sa school? Meron ka ba bang kailangan sa project ninyo? Sa kung ano mang mga binabanggit mo ng pagluto-luto? Opo. Tsaka yung laptop po kasi, kung maaari po na sana may laptop po ako sa college kasi ang mahal po kasi ng laptop po. Oo, yung laptop na, yan ang pinakamabigat na hamon kasi mga 35,000, 40,000 ang isa niyan. Opo, yung ano po, yung ano nga yung Lenovo Legion 5 po. Kasi kailangan po kasi yung sa subject din namin sa IT po. Yun ang hindi ako makakapagpangako sa iyo. Lenovo Legion 5 dahil dahil IT. Hindi, kailangan bang sa bagay IT eh. I think medyo makatwiran naman yung sinabi niya dahil IT siya. Kaya lang, syempre manghihingi ka ng tulong, medyo sabihin mo na lang na generic, yung kailangan ko lang po ng laptop. 'Di ba? Kasi sa pag-aaral ko. Magkano ba yung Lenovo Legion 5 na may nag-post dito eh? 91,000. Lenovo. Tama na yung, hindi, ganito, no? Yes, ako yung bata na iintindihan ko. 'Di ba? Naiintindihan ko yung bata na tinanong nga naman siya kung anong kailangan niya. Siyempre, kailangan niya laptop nga naman. O talaga sa panahon ngayon, kailangan na talaga ng laptop ngayon sa panahon ngayon. Nasa digital age na tayo eh. Hindi na uubra yung mga library ngayon. Hindi, pwede pa naman, ano? Pero sa panahon ngayon, kaya lang, halimbawa kung tinanong ka, ano ang mga kailangan mo, simpleng, kung maaari po, baka laptop, di ba? Medyo makapal ang dating, pero okay na yon. Kasi yung lalagyan mo pa ng brand. Parang, ano no, halimbawa, isa kang Lalamove rider, no? Tutulungan ka ni Tulfo. Ano ba mga kailangan mo? Sa ano, may ano ka na, di ba? May motor ka na. Tapos, wala pa po eh. Pwedeng kahit click lang naman ang hilingin mo. Parang lalagyan mo pa ng brand na ano eh. Na, ang kailangan ko po, Honda ADV. Or yung ano, yung mahal, ano, wala kasi akong alam sa motor eh. Yung bagong NMAX po ngayon, di ba? Basta sabihin mo lang, kailangan mo lang ng motor, panghanap buhay. Ngayon, kung ang ibigay mo lang sa'yo ay click, magpasalamat ka na. Di ba? Hindi, medyo dun siya sumablay. Ako, pwede ko pa ipalusot na kailangan ng laptop eh. Kailangan naman talaga. Pero yung wag mo na lagyan ng brand, para kasing pang-aabuso na yun. Kaya pa ako, let's say ako ay bilyonaryo. Yung marami akong pera talaga na ibibigay kung ako. Nakakabwisit talaga tulungan yung ano, yung mga ganyan, yung kailangan yung brand conscious pa. 'Di ba? Hindi naman sa pag-aano, parang nakakatabang tulungan. Yung walang hiya. Kaya tuloy ano eh. Wala lang. Anyway, next video. Last na ba ito? Itong video na to? Ay, hindi, meron pa. Meron pang 3. So ito, yung kay Nening B. Ano na issue kay Nening B? Vlogger ka ba? Di pumila ka. Walang palakasan dito. Ano to? Na kailangan talaga nakapila. Kailangan talaga nakapila. So, yun lang yun. Vlogger ka ba? Di pumila ka. Akala siguro niya, may easy access na ang vlogger. Siguro yung mga vlogger na nag-cover dito, pumila din naman siguro. Or nung time na na-i-vlog yan, hindi pa masyadong sikat siya nun, kayang-kaya pa na magganyan. Pero ngayon kasi, minsan ang dami ng tao eh. Hindi mo rin masisi si Nening B. Or next video.
Ito, pinasa ito ni Sir Noriel eh. Ano ba ito? Kahit saan pag tinutoyo, ano daw? Pareho kayo maganda, kaya huwag kayo siya. Ikaw ang nauna, di ba? Nanahimik na ako. Kung makatingin ka, parang ang lalabo ng buhay na tao. Ay, talaga? Ay, talaga? Talaga? Napalingot lang sa'yo? Napalingot lang? Kaya pala ang sama ng tingin mo? Uy! Kita kita sa salamin. Oh, wow! So, tinitignan mo pala ako? Oo, dahil yung tingin mo. Wow! Wow! Napaka-ano mo? Napaka-ano mo rin. Tarantado ka, punyeta ka, ganun yun. Hoy! Wag mo ka na! Putang ina mo! Putang ina mo rin! Subukan mo! Subukan mo! Gago mo! Yang kamay mo! Yang kamay mo! Ikaw ang unang nagtuturo! Ikaw ang nagtuturo! Tanga! Nakita nila! Bobo! Ikaw! Bobo! Ikaw ang bobo! Bobo ka! Ha? Parehas tayo may pinagkasalanan kayo! Bobo! Kaya wag na wag yan! Nalapat kamay mo sa mukha ko! Naku! Ina mo! Una niya akong pinuno! Di ba nakita niya? Dito ka na kaya. Bastos to? Mas bastos ka! Isado ka! O, dito ka na sa kabila. Visit ka to! Mas visit ka! Ang ina mo ka! O, sige na, huwag kayo magdura. Ay, dito kaya. Ikaw ang unang nanduro! Ikaw ang unang nanduro! Ikaw! Ano, pagpalitin nyo na ng upuan yan. Yung mga concern na pasahero, makipagpalitan na kayo ng upuan. Masyado ka rin mayabang! Mas nauna ka, tanga! Nakikita ka, oh! Kaya pala nakita nila? Oo! Sige, masalita sila! Pareho lang po kami! Kay siga siya! Siga siya! Ay, mainisin ng Kung anong punyeta ka daw? Mas punyeta ka! Punyeta ka! Manahimik ka na! Ikaw ang manahimik! Ang ina mo ka! Ina mo! Nananakit ka! Nananakit ka! Sinaktan ka! Nakita mo? Sinaktan ka? Ikaw yung nanduduro, di ba? Dito ka na. Diyan ka na. Gusto ko ano, mamaya mag-disgrasya ka pa. Hindi, diyan ka na. Wala naman! Hindi ako nagbabayad na! Talaga? Tarantada ka! Gago! Oh, masyado ka mayabang. Mas ka pa! Ina mo? Putang ina mo! Putang ina mo rin. Mas putang ina mo ka! Ina mo. Ayos ka! Sama ng ugali. Maganda ugali mo? Kagandahang ugali yan? Ikaw, magandang ugali mo? Ha? Magandahang ugali yan? Parehas tayo. Ay, ikaw ba? Wala ka naman mukha. Ugali mo, wala din. Wow! Dapat pinaghiwalay na. Pinanood pa nung ano eh. Wala bang konduktor yan? May mga konduktor yan. Dapat gumawa na ng paraan. Nasa loob na ng bus nyo, men eh. Pinaghiwalay nyo na lang sana ng upuan. Diba? Baka pwedeng makipagpalitan yung ano. Para hindi na ano. Ano naman to? Hindi ba scripted to? Pero mayroon din akong nakikitang kamalian dito kay ate. Una, alam niyang ito si tatay ay nag-init. So dapat sinita ito niya kaagad. Yun. Gusto lang kasi ni ate na mag-init pa ng mag-init si tatay, no? Kaya gusto niya Ano nag-init? video. What do you mean nag-init? Umpisa pa lang. Nag-react na si ate na Hindi rin. Kasi hindi mo masisisi pag takot yung babae. Hindi mo masisisi na kailangan mag-react siya eh. Siyempre natatakot din yan. Baka mamaya mag-react si ate tapos biglang lalong magwala itong kabila, 'di ba? Hindi mo hindi mo alam niya ang ginagawa ni tatay. Ayun. Ay, ito si tatay, oh. Tingnan mo. Ang dami nang iniisip. Ayan. So, nag-umpisa na yan. Paumpisa na yan, oh. Dinikit na yung braso. Ito si ate kasi, hindi siya nag-react. Kaya tinuloy-tuloy ni tatay. Ayan. ito yung reaction video na walang kwenta. Na wala naman siyang input na binibigay eh. Naglagay lang siya ng video niya doon na kunyari nanonood siya. Reaction video niya. Ito yung kung may papasok sa may papasok sa pagnanakaw ng video. Pasok ito eh. Itong video na to sa pagnanakaw. Wala naman siyang dinagdag na video. Nandyan lang siya sa gilid, yung nanonood lang siya para masabi lang na reaction video. 'Di ba? Ng mga manyakis sa ban.
Ito si ate halatang hindi na siya kumibo. Yun na nga ang problema dun kasi ito si ate, Paulit-ulit na lang yung nagsasalita eh. Isa ring di rin. Ano ba yung natapos bandang? Ayan na! Palapit na ng palapit. Ayun ang sinasabi ko. Siniko na. Ayan na! Ay! Ayan na mga kaibigan. Mga kaibigan na ay ka. Dumikit na si kuya. Ayan. Nakikita nyo ba yung nakikita ko? Ayan. Pinatong at didinikit. Pinatong pa doon sa may bola. Yun. So, paalala po sa mga kababaihan. Pagka ganyan, sitahin agad. Huwag hayaan. Hindi ako for me. Ito kasi si ate, nagtitake advantage for video, no? Ito Hindi. Huwag mong naman pagbintangan. May time talaga na malay mo, hindi niya na alam ang gagawin niya talaga. May time na baka pag gumalaw ako dito, magalit sa akin tong nasa tabi, kawawa ako. Parang minsan yan din yung iniisip eh. Wag natin bigyan ng ng ibang kahulugan na kasi ito si ate nag-take advantage din dahil nabibidyohan niya. Kung tutuusin, wala naman siyang kikitain dyan. Maliban na lang kung talagang vlogger ito si ate. 'Di ba? Parang hindi ko na kukuha yung punto na yan dahil para sa video, hahayaan mong bastusin ka. May time siguro na hindi lang siya makapalag dahil natatakot. Pwede kasi yun. si kuya nagtitake advantage na hindi Tumitingin-tingin si kuya eh. Ayun, inano niya na ng kamay niya. Niliyad niya ng kamay niya, Tamo, nung nakahalata si ginanyan na yung kamay niya. Sinisita ni ate. Ayun po. Paalala, pagka mayroong Tapos umalis na. Nakakahiya, no? Yung mga manyakis sa Kaya minsan, kung may sasakyan naman, tutol ako sa mga na nagko-commute eh. Inaalala na naman ako. Last video. Moira binato daw ng tubig. Intentional ba yon? Feeling ko intentional yon kasi tinan mo ha. Doon mismo kay Moira, hindi, pwede kasi nangyari, 'di ba, sa mall meron parang may terrace sa taas. Kung yun ay, let's say, ang palusot ay nahulog lang, mahuhulog yon sa gilid lang, sa gilid mismo mahulog. Pero kung mismo kay Moira binato, ano nga yun? Tapos ito ha, hindi, may opinion ako tungkol dito, no? May conspiracy theory akong Wait lang ha. Parang minsan iniisip ko Moira. Umiyak pa nga yung si Moira de la Torre eh. No? Nung dahil doon sa nangyari. Ayan nakalagay dito, tearful Moira de la Torre. Vents frustration over rumors. Moira de la Torre broke down in tears during recent mall show, expressing distress, controversy surrounding her. Nagtatrabaho lang naman ako. Bakit nyo ako chinichismis? Ayoko nang magtrabaho, she said. During her performance of Paubaya, a water bottle unexpectedly fell from upper floor of the mall, startling the singer. Fortunately, she was unhurt. May ako dito may conspiracy theory ako dito eh. 'Di ba ito si Moira, ito is ibang angle.
Hindi inaasahan ni Moira de la Torre na aabot pa sa pambabato ang inis ng mga tao sa kanya. Feeling ko, di ba ito si Moira de la Torre nga, parang kahit mga kapwa niya artist, galit sa kanya. Tama? Hindi ba parang gimmick ito para simpatyahan niyo si Moira? Or wild lang ang imagination ko. Feeling ko gimmick ito eh. For me ha, alam mo naman ang mga ano ngayon, mga PR team, syempre mag-iisip yan ng ng stunt, no? Kasi yung maraming issue si si Moira de la Torre eh. May mga saan ba yun? Yan o, kay Catriona Gray, galit din sila. Diba? Kasi yung kay Sam Milby ba? Nag-isnaban. Tapos may mga artist na naggalit kay Moira eh. Malayo yung mga intentional yung sa kanya. Hindi napigilan ni Moira na umiyak sa kanyang mall show nang may magkomento patungkol sa mga issues na kinakasangkutan niya ngayon. Nagkaroon din ng insidente sa parehong mall show kung saan habang kumakanta si Moira, Ano lang to? Feeling ko stunt lang ito. Kasi maraming celebrity na may galit din sa kanya, di ba? Nag-unfollow sa kanya. May issue na yun. Tingnan nga natin kung makakalkal ko yun. Unfollow issue. Ayan nakalagay dito. Siya ata yung blind item na masama ang ugali kaya hindi ni-renew ang contract. 'Di ba? Marami unfollowed. Si Moira de la Torre ang nag-unfollow. In-unfollow niya sina Nina Sam. IG Nina Sam. Yeng, Eric at kung sino man to, TJ ba? Hindi ko kilala kung sino yung isa. In-unfollow niya. Tapos kay Catriona Gray, may issue din siya. Hindi ko alam kung ano yung issue. 'Di ba? Dahil siguro masama ang public image niya. Siguro lang to, conspiracy theory ko lang naman. Gumawa sila ng gimmick diyan. Ay, binabato siya tapos para yung simpatya ng tao mapunta sa kanya. Feeling ko lang. Anyway, yun lang isa akin lang naman ngayon kung may iba kayong dahilan, di okay lang. So, yun lang mga kababayan ko. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang hapon po. Bye-bye.